Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia, at ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan, bakit sa lahat ng kasalanan, yung kasalanan pa sa banal na espiritu ang walang kapatawaran? Let me repeat, brethren in Christ, bakit sa lahat ng kasalanan, yung kasalanan pa sa banal na espiritu ang walang kapatawaran? Ito po ay ayon kay Brother Jel Ubina Araw. Mga kapatid, tandaan po natin na all of the sins naman ay forgivable. Subalit, mayroon pong natatanging kasalanan na unpardonable. At ito nga po mga kapatid ay ang pagkakasala laban sa Espiritu Santo. Basahin po natin mga kapatid dito po sa Mark 3:28 to 29, Tagalog ang Biblia. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao at ang mga kapusungan nila kailanmat sila'y mangagsasalita ng kapusungan, datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. So, mga kapatid, maliwanag na ang kapusungan laban sa Espiritu ay walang kapatawaran magpakailanman. Ang tawag dito ay kasalanang walang hanggan, brethren in Christ. And ito po ay sa English, ang tawag dito ay blasphemy. At ito po ay unpardonable sin, brethren in Christ. Let me repeat, ang tawag dito ay blasphemy sa English at ito po ay pardonable sin. Tulad ng sinabi po natin, kasalanang walang kapatawaran, kasalanang walang hanggan, brethren in Christ. Before we go on, let us define the word blasphemy, blasphemer, and of course, blaspheme, brethren in Christ. First, the word blasphemer in Greek word ay blasphemos, meaning scurrilous, that is calumnious against man, impious against God. And it translated blasphemer, blasphemous, railing, brethren in Christ. So, again, the word blasphemer in Greek word ay blasphemous, meaning scurrilous, that is calumnious, meaning against men, impious, meaning against God, and it translated blasphemer, blasphemous, or railing. And another word, para po atin ihambing mamaya mga kapatid, yung the word blasphemy, in Greek word ay blasphemeia, meaning vilification, which means against God, and it translated blasphemy, evil speaking, railing. While naman, the word blaspheme in Greek word ay blasphemeo, meaning to vilify, to speak impiously. And it translated speak, blaspheme, blasphemer, blasphemously, blasphemy, defame, rail on, reveal, speak, and speak evil. So here, brethren in Christ, ay makikita po natin na yun po ang mga Greek definition. Ibig sabihin to speak against, brethren. Yun po to ang meaning ng blaspheme, to speak against, to speak evil, to speak against. So yun po mga kapatid, pagsasalita ng laban. Dito po sa Matthew 12:31 to 32, Tagalog ang Biblia, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang wika ni Jesus, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao, datapwat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad.
At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kaniya, datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. So maliwanag, brethren in Christ, sa talatang ito na ang ibig sabihin ng kapusungan ay magsalita laban. Ibig sabihin to speak against brethren in Christ or to speak evil. Kaya para po hindi tayo nagwawander pag sinasabi pong kapusungan laban sa Espiritu, ang ibig sabihin magsalita laban sa Espiritu or magsalita ng masama laban sa Espiritu Santo, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin ng kapusungan in a literal sense, brethren in Christ. Now, let us continue. Paano po nagiging mamumusong ang isang tao o paano siya nagkakasala ng kapusungan, mga kapatid? Let us read here in Luke 12:10, Tagalog ang Biblia. Ang bawat magsalita ng salitang laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit ang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. So, ang sabi po dito, bakit inugnay ang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu at saka yung magsalita laban sa anak ng tao? Mga kapatid, bakit? Kasi mayroon po itong kaugnayan. Para mas lalo natin maintindihan, kung binasa po natin sa Luke 12:10, basahin po natin sa Luke 12:8 hanggang 10, brethren in Christ, at ito ang ating mababasa. Datapwat ang magkaila sa akin, ang wika ni Jesus, sa harap ng mga tao ay ikakaila sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang bawat magsalita ng salitang laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit ang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. So here, brethren in Christ, maliwanag na ang magsalita ng laban sa anak ng tao or ang magkaila laban sa anak ng tao, mga kapatid, ay may kapatawaran. Subalit, ang magsalita ng laban sa Espiritu ay walang kapatawaran, mga kapatid. Kaya maliwanag na ito pong binabanggit sa 8 brethren in Christ ay ito po ay hindi pagkilala sa ating Panginoon. Dahil again, ang pagsasalita ng laban sa ating Panginoon, ito po ay kapusungan din, subalit may kapatawaran, ngunit ang pagsasalita laban sa Espiritu ay kapusungan din, subalit wala itong kapatawaran. Ngayon mga kapatid, tandaan po natin na kaya po inugnay sa Espiritu Santo at sa ating Panginoon Kristo dahil mayroon po sila, mga kapatid, tinatawag na common denominator. Walang iba kundi yung pagpapakilala sa anak, mga kapatid, dahil ito po ay isa sa mga trabaho ng banal na Espiritu ang magpatotoo at ipakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Let us read here in John 15:26, Tagalog ang Biblia. Datapwat pagparito ng mang-aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin o kay Jesus, mga kapatid. So, the work of the Holy Spirit, kung bakit po siya sinugo dito sa sanglibutan, ay hindi lamang po maging mang-aaliw sa mga mananampalataya, kundi upang magpatotoo patungkol sa ating Panginoong Hesus, upang i-introduce ang ating Panginoong Hesus at upang ipakilala ang ating Panginoong Hesus. Subalit, many people rejected Jesus, brethren in Christ. And now,
what happened? At ano naman po ang role ng banal na Espiritu to those who will reject Jesus Christ? Basahin po natin dito sa John 16:8-9, Tagalog ang Biblia. At siya, ang Espiritu Santo, pagparito niya ay kanyang susumbatan, or in English, reprove ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin, which refer to Jesus. Let me emphasize this verse, brethren in Christ. At siya, which speaks sa Espiritu Santo, pagparito niya ay kanyang susumbatan, or in English, reprove ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. So, those who will reject Jesus Christ, those who refuse to receive and accept Jesus Christ, and those who don't believe Jesus Christ, ang gagawin po ng banal na Espiritu ay kanya po itong susumbatan, at tulad ng sinabi nga po natin in English ay reprove, susumbatan sa kasalanan, sa katwiran at sa paghatol. Let us define the word reprove. The word reprove in Greek word ay elenko, meaning of uncertain affinity, to confute, admonish, and it translated convict, convince, tell a fault, rebuke, reprove. So maliwanag mga kapatid na sasabihin ng banal na Espiritu ang kanilang pagkakamali, ikukumbinsi sila at sasabihin mga kapatid, or itutuwid sila, at ang kagandahan dito, ikukonvict. Ang sabi po dito mga kapatid sa Greek word na elenko, ibig sabihin mga kapatid ay ikukonvict, to convict and to convince, brethren in Christ, yung taong hindi sumampalataya kay Jesus, yung taong hindi tumanggap kay Jesus, at yung taong hindi kumilala sa ating Panginoon. Kaya nga po tama ang pagkasabi po ni Apostle Paul sa Hebrews 10:26-29, ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. So, yun po pala mga kapatid. Ito po yung tinutukoy dahil, again, the work of the Holy Spirit is to convince and to convict. At ngayon, kung hindi niya ito tatanggapin, pustahin niya ang Espiritu Santo ng biyaya. At of course, brethren, niyurakan din ang anak ng Diyos at sabihin natin mga kapatid, umaring di banal sa dugo ng tipan na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, ito yung tinatawag na sinasadyang kasalanan, at ang naghihintay sa kanila ay kakilakilabot na kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. So brethren in Christ, tandaan po natin, the moment we reject the conviction of the Holy Spirit, at ano nga po ang conviction ng Holy Spirit? Yung kamalian, kasi ang Holy Spirit ang nag-i-introduce sa ating Panginoon Kristo, ang Holy Spirit ang nagpapatotoo
sa ating Panginoon Kristo. At kapag ni-reject natin ito mga kapatid, yun ang sinasabi nga po sa binasa natin kanina na umalipusta sa Espiritu Santo at yumurak sa anak ng Diyos. Dahil mga kapatid, yun nga po, ni-reject si Jesus, hindi kinilala si Jesus, at tinanggihan ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, ang sinasabi rin po ni Apostol Paul sa mananampalataya sa Tesalonica, at ito ang ating mababasa. 2 Thessalonians 1:8-9, Tagalog ang Biblia, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Let me repeat, brethren in Christ, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap sa kaparusahan na walang hanggan, kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. So here, brethren in Christ, maliwanag na pag sinasabi pong blasphemy, brethren in Christ, ay pagsasalita ng laban sa Espiritu Santo or pagsasalita ng masama laban sa Espiritu Santo at pagtanggi sa banal na Espiritu Santo, dahil again, ang trabaho ng banal na Espiritu Santo ay ipakilala ang ating Panginoon Kristo, i-introduce ang ating Panginoon Kristo at ipatutuo ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kapag ni-reject ito mga kapatid ng sino mang tao, ang banal na Espiritu ay ikukonvince siya at ikukonvict siya, pero kung talagang sasadyain pa rin ang hindi niya pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo, ang naghihintay sa kanila ay ang mabangis na apoy mga kapatid. And of course, why we're telling this? Kasi mga kapatid, without Jesus, there is no other salvation. Kaya ito po yung kasalanan na walang kapatawaran, dahil again, mga kapatid, tinanggihan ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas, bilang Panginoon at Diyos ng buhay, and beside Jesus, there is no other way of salvation. Yun ang sinasabi mga kapatid sa Acts 4:12, na walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat na ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, ito ang trabaho ng banal na Espiritu, kaya po siya isinugo dito sa sanlibutan para nga po ipakilala si Jesus, i-introduce si Jesus, at ipatutuo si Jesus. Subalit ang tao ay tahasan pa rin or sadya pa rin nagkakasala dahil nire-reject ang Panginoon, tinatanggihan ang Panginoon at hindi kinikilala ang Panginoon at hindi sinasampalatayanan ang Panginoon. Ito po yung magsalita laban sa banal na Espiritu or mag-reject sa ating Panginoon. This is the unpardonable sin, at ito ang magtutulak sa tao sa impyerno, because again, as what I said and I repeatedly say, na beside Jesus Christ, there is no other way of salvation. Kaya alam niyo po mga kapatid, kung ano ang magtutulak sa tao sa impyerno, hindi po yung bigat ng kasalanan na ating nagawa, hindi yung laki ng kasalanan na ating nagawa. Alam niyo po kung ano ang magtutulak sa atin sa impyerno? Look at the screen, brethren in Christ. Don't we know that the only thing that can send people to hell is not the sins they have committed, but because they rejected Jesus as their Lord God and Savior and the gospel, and that is the gospel. Let me emphasize and let me repeat this, brethren in Christ. Don't we know that the only thing that can send people to hell is not the sins they have committed, but because they rejected Jesus as their Lord, God, and Savior, and that is the gospel. Kaya, ang sino mang tumanggi sa Ebanghelyo
at mag-reject sa ating Panginoong Hesukristo, hindi tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo at hindi sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, yun po ang magtutulak sa kanila sa impyerno. Because again, beside Jesus Christ, there is no other way of salvation. Kasi walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat na ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga 'di ba sinabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father except by me. Kaya maliwanag mga kapatid na kapag sinasabing blasphemy, unpardonable sin, ito po mga kapatid ay pagtanggi sa conviction ng banal na espiritu na kilalanin ang ating Panginoong Hesus, tanggapin ang ating Panginoong Hesus at sampalatayanan ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. At kapag hindi po natin ito ginawa, mga kapatid, tandaan po natin, wala na pong ibang hain pang natitira at wala nang kapatawaran pa nito, mga kapatid. Kaya I hope na naunawaan po natin, mga kapatid, and let me repeat, blasphemy is unpardonable sin, brethren in Christ. And I hope that I answered the question, bakit sa lahat ng kasalanan, yung kasalanan pa sa banal na espiritu ang walang kapatawaran? Ito ay ayon kay Brother Jel Obina Arao, brethren in Christ. And again, ang ating pong kasagutan, bakit po ang kasalanan sa banal na espiritu which known as blasphemy, pagsasalita laban sa espiritu or pagsasalita ng masama laban sa espiritu, at ito po ay pagtanggi sa conviction ng banal na espiritu na kilalanin ang Panginoong Hesukristo, tanggapin ang Panginoong Hesukristo at sampalatayanan ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag ito po ay tanggihan natin, mga kapatid, ito po ay sinasadyang kasalanan, ay wala ng haing natitira pa, at ito po ang ang kasalanang walang kapatawaran, because as what I said, beside Jesus Christ, there is no other way of salvation. Kaya mga kapatid, alam ko po na minsan pa tayo napagpala sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. If ever na tayo po ay may mga katanungan, ay don't hesitate to comment your questions so that sa mga susunod po nating pagtatalakay ay bibigyan po natin ng kasagutan anuman ang inyong maaaring maging katanungan hinggil sa katuruan, doktrina at aral sa Biblia. And thank you for your time. God bless us all. And thank you for watching.